Tapos yung MOSFET talaga nadali. Itong ano, ito lahat yung nagiging nasibak. Yan, short lahat ito. Pambihira oh, grabe yung pagkadali niya. Ito my vlog. Yun. Bali 5:18 na ng hapon. Magdidilim na naman dito sa labas oh. Kulimlim yung panahon. Bali, update muna tayo sa may sa may amplifier na ginagawa ko sa previous mga vlog ko na ni-review natin. Ito na, bali binuksan ko na. Ito na yung mga board sa taas oh. Yung CE38 Plus na power amplifier. Bergo pala ito. Bergo daw sabi na may-ari ito eh. Wala kasi nakasulat dito eh. Kaya parang generic na yung dating niya. Kaya pala hindi siya kulay blue yung nakalagay dito. Bergo CE38 Plus. Yan. Bali ito na guys oh. I-reveal ko na yung ipapakita ko muna yung kanya. Papakita ko sa inyo yung mga naging sira. Bali update lang ito. Para kahit paano eh meron tayong may co-content. Ito, sibak lahat to. Yung MOSFET sa may dito sa may kanya. To ano bang nakasulat dito? IRF260. Sibak lahat. Sibak itong dalawang channel na ito. Tapos itong 63 dito napalitan ko na yung 63 volts na 100 microfarad. Ito napalitan ko na ito. Ito napalitan na rin. Tapos tinrobol ko na, na-check ko na. Yung mga output na iba is sira. Ito sa may kabilang side, yung hindi pumutok yung fuse. Tag-iisang transistor yung nadali. Sa kabila yung malala. Yung dito talaga sa kanan yung pumutok yung fuse, ito to. Yan, yung natusta yung fuse. Dito rin yung mas may malaking tama. Dito sa kabilang side, itong output is ito isa. Tapos dito sa kabila yung marami. Ito dalawa. Yan. Sa kabilang channel is isang pares lang. Tapos yung MOSFET talaga nadali. Itong ito lahat yung nagiging nasibak. Yan, short lahat ito. Pambihira oh, grabe yung pagkadali niya. Sana hindi nadali itong mga SMD na mga pyesa oh. Ito pa, ito trouble ko pa ito. Yun lang naman eh, unang finding pa lang ito. Yun oh. Kaya nakaangat yung mga resistor para hindi na ako magbaklas pa isa-isa or hindi baklas lahat. Para at least mabilisang check up lang, angat lang itong fusible na resistor sa emitter para ma-check yung output. Lang, medyo nalungkot ako rito. Malala pala. Akala ko eh bumigay lang itong capacitor lang. Tapos yung pinto pala guys, nung una pala daw, ito baka sabihin nyo puro na naman akong kwento. Yung una pala nagtitrip na yung breaker daw sa bahay ng may-ari nito. Shoutout sa iyo Meg. Bali ito na. Mapapanood rin naman niya ito eh. Pala to, kinikwento ko lang yung naikwento niya sa akin na kung ano nangyari dito. Una pa lang daw nagluloko na yung breaker, nagtitrip off na yung breaker. Ayun, pinilit niya, tinaas ulit. Hanggang sa binuhay, ayun, sumabog daw. Hindi lang alam din niya kung ano talaga yung totally na yung pinaka-cost or maaring sa kuryente, maaring surge ng kuryente or ano, taas baba dahil wala siyang EBR eh. Kaya minsan mas maigi talaga yung may EBR ka pag may mga matataas na watts ng amplifier ka. O yun lang, ito lang naman to eh, pang-update lang daw. Facebook ma-upload to, di Facebook. Sa YouTube kasi baka walang ads to, 3 minuto eh, 4 na minuto eh. Yan. Sabog. Bali, abang na lang kayo sa sunod na video. Naway may mahanap pa kaagad ako na pyesa. Ito. EP70. Kwanto, alam ko 70 ampere na ta. O yan. EP70N 20 MP. Google ko na lang plus ko na lang sa screen para sigurado. Kaya pagtawanan tayo eh. Yung isa sibak nga talaga eh, biyak eh. Ano ba yung isa rito? May isa na talagang biyak eh. Ito.
Ito, yan, biyak talaga siya, oh. Oh. Grabe pagka-impact ng kuryente. Ayan, oh. Sa mga master dyan, tingin nyo ano pa yung mga sira rito. Grabe, idea naman ako bago ko i-kwanto, di ba? Grabe, oh. Nagiging pulbura yung capacitor. Maliit yung 63 nila, yo. Maliit yung 63 volts na 100 microfarad, oh. Mas malaki pa tong pinalit ko. Yung nabili ko sa Quiapo. Oh, 100 din yan. 100 microfarad din na 63 volts, oh. Pero mas malaki ito. Ito naman maliliit. Taka ko sa kabilang side lang yung pumutok ng kabila, hindi, oh. Yung kabila lang yung tumaas. Ito, palitin na. Oh, yun lang guys. Wala naman to. Pang-update lang muna ito. So, ngayon, hindi ko alam kung paano mag outro nito dahil sanay ako sa medyo mahaba na video. 6 minutes. Oh, okay, bye-bye.